Mga kapuso, nababahala ang ilang concerned citizens sa idinagdag na istruktura sa kahabaan ng Bacoor Boulevard sa Cavite. Hindi raw kasi malinaw kung para saan ang karagdagang latag ng bungi-bunging konkreto. Pinaimbestigahan yan sa inyong Kapuso Action Man. Sa kakabaan ng Bacoor Boulevard sa Bacoor, Cavite, may bangketang dinugtungan ng istrukturang hindi malinaw ang pakay. Mga kapuso, kung kayo nga po ang tatanungin, ano kaya itong tinutuntungan ko? Extended bangketa o bike lane? Para sa biker na si Rufino, perwisyo ang dulot ng bungi-bunging latag ng konkreto. Hindi ko pantay yan eh. Minsan pag nagkamali ka ng dyan, susubsub ka. Walang daanan talaga ng bike lane yan. Ayon pa sa isang concerned citizen, kapansin-pansin pa na tila hindi natapos ang proyekto. Kitang-kita ang mga nakausling bakal at basag-basag na semento. Extension po siya actually ng pedestrian. Magkabilang lane po, meron pong parang ipinatong na slab ng concrete na sumasakop sa almost kalahati po nung pinaka-outer lane ng highway. Sa akin naman, bakit kailangan mo mag-erect ng slab para i-extend mo dun sa kalsada? Kung bike lane lang siya, pwede naman mag-guhit ka lang. Pinahabang pedestrian lane man o bike lane, pero bakit butas-butas? Hindi ko kasi alam kung ano yung rational ng pag-i-erect ng additional slab. The mere fact na naglagay ka, parang kinompromise mo na yung safety ng mga motorista dito. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Department of Transportation. Anila, hindi bike lane kundi bahagi ng ginagawang sidewalk expansion ang inirereklamong istruktura. Ang ahensya raw ang nagpondo sa proyekto pero ang lokal na pamahalaan ng Bacoor ang nagpatupad dito. Nakarating na umano sa kanila ang mga reklamo at kasalukuyan na silang nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil dito. Ayon naman sa Bacoor City Engineering Office, hindi pa tapos ang proyekto. Kasama rito ang paggawa sa takip ng mga manhole at pagkonkreto sa kabuuan ng bangketa. Sa ngayon ay nakumpleto na ng kontraktor ang pagpipintura sa extended sidewalk gamit ang reflectorized traffic paint para mas madaling makita at iwas aksidente. Nag-install na rin ng kaukulang reflector sa kabaan ng Bacoor-Imus Bypass Road. Katuwang ang DOTR at ang contractor, masusian nilang sinusuri ang proyekto para matiyak na maayos na naikabit ang lahat ng safety signages at alinsunod ito sa kaukulang standard. Tututukan namin ito, mga kapuso, para po sa inyong mga sumbong. Pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Dalawang barko ng China ang namataan ng Philippine Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc. Patuloy ring binabantayan ang paglalagay nila ng boya sa bahura. At nakatutok si Chino Gaston. Sa huling maritime domain awareness flight ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dalawang China Coast Guard vessels ang namataan malapit sa Baho de Masinloc. Ang mga barkong may bow number 3502 at 4305, 2 hanggang 3 nautical miles lang ang layo mula sa Baho de Masinloc. Namataan din ang isang unidentified naval vessel sa karagatan ng Zambales. Nakita ito 28 nautical miles mula sa Silangin Island ng Zambales at may 73 nautical miles ang layo mula sa Baho de Masinloc. Muling nakita ang dati ng inimbestigahang concrete structure malapit sa bukana ng Bahura. Isang boya ng China ang nakita rin malapit sa Baho de Masinloc. Patuloy na binabantayan ng PCG ang mga kilos ng China gaya ng paglalagay ng mga boya sa Bahura na kanilang idineklarang isang nature reserve. Dati nang sinabi ng PCG na walang basihan at illegal ang deklarasyong ito ng China dahil napapaloob sa EEZ ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. I think ang pinaka-main reason kung bakit until now hindi pa rin bumabalik yung usual number ng China Coast Guard vessel deployment sa BDM is because of the bad weather condition. I don't think that Chinese Coast Guard vessels can also withstand such heavy condition ng alon dito sa BDM. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Butuan City sa Mindanao, may isang mala scorpion na lamang dagat ang navideohan. Habang sa Bohol naman, isang napakalaking jellyfish ang naispatan. Bago pa kayo malunod sa mga katanungan kung ano ang mga ito, bibigyan natin yan ng kasagutan. Sa kasagsagan ng paghagupit ng Bagyong Tino sa Butuan City sa Mindanao, ito ang navideohan ni Jenaline na palutang-lutang sa baha. Parang alimango pero may mahabang buntot. Hinala ng iba, ito raw ay alakdan o scorpion. Alakdan po yan. Scorpion. Sarap naman yan. Hulihin nyo tapos pakuluan. Yummy! Pero ayon sa eksperto, wala raw dapat katakutan sina Jenaline. Hindi raw kasi ito makamandag na alakdan, kundi isang mud lobster. Ang mud lobster ay isang uri ng crustacea na nabubuhay sa mga mangrove swamp o bakawan sa Indian Ocean at Western Pacific Ocean. Kilala sa paghukay ng malalaking burrow o butas sa putik. Doon sila nag-uukay sa ilalim ng lupa, then doon sila nakatira. At alam niyo ba ang mga butas na kanilang hinuhukay? May magandang naidudulot sa ating ecosystem. Ang kanila kasi mga hukay, nakakatulong para makapasok ang hangin sa lupa. Ang resulta, mas umuusbong ang mga mangrove trees sa lugar. Kaya ang mga mud lobsters, binansagang mga ecosystem engineers. Samantala, ito naman ang navideohan na palutang-lutang sa dagat ng Calape, Bohol. Isang napakalaking tikya. Mas malaki pa sa ulo, sir. Tapos yung kulay niya, transparent na may pagka-violet, sir. Dahil sa kanilang takot na baka sila masting ng mga galamay nito, kumuha kami ng timba, tsaka nilagay namin sa gilid. Nilagay namin sa malayo. Anong klaseng dikya kaya ang namataang palutang-lutang sa Bohol? Kuya Kim, ano na? Ayon sa isang marine biologist, ang dikya sa video maaari raw isang Cephea o crown jellyfish. Kilala din ito sa tawag na cauliflower jellyfish dahil sa malagulay na forma ng katawan nito na siyang ginagamit nila sa paglangoy. 95% ng kanilang katawan ay gawa sa tubig. Wala din silang utak, puso, dugo at hasang. Ang kanilang sting hindi kasing delikado ng ibang mga dikya gaya ng box jellyfish. Pero maaari pa rin ito magdulot ng iritasyon at pangangati sa ating balat. Kaya wag na wag pa rin lalapit o kaya hahawakan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Get ready to learn from the master himself dahil magbubukas muli ang personal scriptwriting workshop ni Ricky Lee. Ang good news, libre ang workshop para sa 30 lucky participants per batch. Sa ngayon, tumatanggap na ng aplikasyon. Bisitahin lang ang Facebook page ng National Artist for Film and Broadcast Arts para sa iba pang detalye. From running, may bagong hobby na rin ngayon si Barbie Forteza. Sa kanyang IG, finlex ni Barbie ang kanyang swimming stats. Paduathlon era na kaya si Barbie? Hinimay ng GMA Integrated News ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos mula 2005 nung siya ay maging gobernador hanggang 2024 nang siya naman ay naging presidente. Sa kabuuan, mahigit 1,600% ang naging paglago ng yaman ng Pangulo base sa assessment ng isang professional asset valuation company. Tinutukan niya ni Rafi Tima. Kung sisilipin ang mga nagdaang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos na nakuha ng GMA Integrated News Research, makikita ang paglago ng yaman nila ng asawang si First Lady Liza Marcos. Kung susumahin, mula sa mahigit 79 million noong 2005, umakyat yan ng halos 1.3 billion pesos o mahigit 1,600% na pagtaas sa loob ng halos 20 taon. Base yan sa assessment ng Corvo Appraisers, isang professional asset valuation company na sumisilip sa halaga ng mga ari-arian ng first couple simula pa noong 1997, ayon sa deklarasyon ng Pangulo sa kanyang SALN. Taong 2005 ang pinakalumang SALN ni Marcos na hawak ng GMA Integrated News Research noong gobernador pa siya ng Ilocos Norte. Dito, nasa mahigit 79 million pesos ang idineklara niyang net worth
Umakyat yan sa mahigit 120 million pesos noong 2007, sa huling taon ni Marcos bilang gobernador. Taong 2008 na maging congressman, umakyat ng halos 60 million pesos ang kanilang net worth sa halos 180 million pesos. At noong 2009, lumaki pa yan ng mahigit 135 million pesos sa mahigit 315.5 million pesos dahil sa share niya sa Cabuyao property na ibinilik ng Sandigan Bayan sa kanyang pamilya. Taong 2010, nang maging senador si Marcos, nasa 311.5 million pesos ang kanilang net worth. Pagsapit ng 2012, nasa mahigit 437 million na ang kanilang net worth. Bunsod yan sa dumagdag na investments, shares of stock at art collection ng mag-asawa. Lumaki ang kanilang net worth kahit na may liability silang mahigit 34 million pesos. Lalo pang tumaas ang kanilang net worth noong 2014. Sa appraisal ng Cuervo, nasa halos 510 million pesos na yan. Pagsapit ng 2015, umakyat pa ang kanyang net worth sa mahigit 533 million pesos. Nang magtapos ang kanyang termino bilang senador noong 2016, nasa mahigit 619 million pesos na yan. Nang manalo na siya bilang Pangulo noong 2022, ang net worth ng first couple nasa mahigit 908 million pesos na. At sa huli niyang deklarasyon nitong 2024, ang kanilang net worth nasa 1.375 billion pesos na sa appraisal ng Cuervo. Taong 2012 nung senador pa si Marcos nang sinimulan niyang magdeklara ng hiwalay na net worth base sa alituntunin ng Civil Service Commission. Noong taong yun, idineklara niya na halos 193 million pesos ang kanilang net worth. Pagsapit ng 2014, tumaas yan sa halos 200.6 million. Yan ay kahit pa may liability silang nasa mahigit 27 million pesos. Pagsapit ng 2015, nung panahong kumandidato siya bilang Vice Presidente, umakyat pa ang kanyang net worth sa mahigit 211 million. Sa huling deklarasyon niya bilang senador noong 2016, bahagyang bumaba ang kanyang net worth sa halos 203.8 million. Matapos matalo noong 2016 elections, muling nagbalik sa government service si Marcos nang manalo na siya sa pagkapangulo noong eleksyon 2022. Sa huli niyang deklarasyon nitong 2024, ang kanyang net worth nasa mahigit 389 million pesos base sa alituntunin ng Civil Service Commission. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pinaiimbestigahan ni Congressman Leandro Leviste ang isa pang congressman na si Edwin Garjola dahil may mga proyekto umano ito mula sa DPWH. Ang detalye, tinutukan ni Tina Panganiban Perez. I believe that even the members of Congress will concur that the largest contractor now in Congress is Congressman Edwin Garjola. Alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, sangkot ang kapwa-kongresistang si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola sa anomalya sa mga DPWH projects. Kaya kahapon, pumunta siya sa Independent Commission for Infrastructure para paimbestigahan si Garjola. Ayon kay Leviste, sa kanyang distrito sa Batangas, may 6 na proyekto umano si Garjola na aabot ang halaga sa 700 million pesos. I estimate that Congressman Garjola has more than 100 and perhaps closer to 150 billion pesos of projects from the DPWH. Kanina inilabas ni Leviste ang isang listahan galing sa DPWH na magpapatunay umano sa kanyang alegasyon. Wala sa listahan ang pangalan ni Garjola. Pero sabi ni Leviste, ang nakasulat na CENTI 20 at Leadership ay ang mga proyektong nai-award sa mga kumpanyang konektado kay Garjola. Companies linked to Congressman Garjola bought an estimated 22 billion pesos of projects in the 2025 DPWH National Expenditure Program based on documentary evidence that we have obtained, and then conspired for DPWH to rig the bids and award them to his companies. Another group of projects tagged Leadership, where I found at least 2.6 billion pesos of projects that were a year after the NEP was submitted to Congress, awarded to companies linked to Congressman Garjola. The 20B of projects in the CENTI 20 list as of August 2024 were all awarded to these Garjola-linked companies.
May personal din daw na karanasan si Leviste na inalok siya ni Garjola ng mga proyekto. Ipinangako nga niya sa akin na tutulong siya sa pag-unlad ng aking distrito. Pero yun pala, para mabigyan ka ng malaking budgetary allocation sa DPWH, kailangan mong bigyan din sa kanila yung choice ng contractor na gagawa ng substandard work in some cases. The road projects that his companies are implementing in my district now are more than 2 times, maybe 3 times overpriced. Ayon sa isang dating opisyal ng Batangas, nakasama ni Leviste sa Kamara kanina, binebenta ni Garjola ang mga proyekto na nakuha niya. When I was the mayor, at nung ako ang vice mayor, yung mga bumibili ng project sa kanya, minsan maagang dumarating, nakikipagkape muna sa office ko. Dito ko nalaman na sa kanya binibili ang mga kontrata. Siya ang nagpipresyo. Binunyag pa ni Leviste na gumamit si Garjola ng emisaryong kongresista para makausap siya. One congressman gave his phone to me to talk to Congressman Garjola. And I asked Congressman Garjola to explain to me the source of the corruption in the DPWH projects in Batangas. And he told me na wala siyang alam tungkol sa korupsyon sa DPWH. Sila ay naghahanap buhay lang. Umaasa si Leviste na masasampahan na ng reklamo si Garjola para makapaglabas ang pamahalaan ng hold departure order laban dito at freeze order sa mga ari-arian nito. Ilang beses naming sinikap kunan ng pahayag si Garjola pero wala siyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Bago lumusot sa plenaryo ang budget ng Hudikatura sa 2026, nagkainitan muna sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Kiko Pangilinan. Kaugnay yan sa inungkat na posisyon ni Pangilinan na mas mataas ang Senate Impeachment Court kesa sa Korte Suprema. Nakatutok si Rafi Tima. Bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance, dinidepensahan ni Senador Kiko Pangilinan ang budget ng Hudikatura sa plenary deliberation ng 2026 General Appropriations Bill. Sa harap ng mga miyembro ng Hudikatura, kabilang ang ilang justices, tinanong siya ni Senador Jinggoy Estrada tungkol sa kanyang naging posisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na idineklara noon ng Korte Suprema na unconstitutional. I forgot what was your manifestation, Mr. President. Well, Mr. President, our position, and we continue to share this position, continue to hold onto this position, is that that we believe that there was judicial overreach. Dito na inungkat ni Estrada ang sinabi noong opinyon ni Pangilinan sa isang caucus ng mga senador na mas mataas ang Senate Impeachment Court kaysa sa Korte Suprema. I really beg to disagree that the impeachment court is higher than the Supreme Court, Mr. President. Well, it is higher in the sense that a sitting Supreme Court justice can be dismissed on impeachment cases by the impeachment court. In that regard, we are able to hold a Supreme Court justice to account. Who? So, Yeah, Chief Justice I know Corona. that. Because it was an impeachment. And that is the context of why I said that as an impeachment court, we are supreme in our own jurisdiction and maybe in fact higher than the Supreme Court in that regard. Dagdag ni Pangilinan, kahit na may pagkakataon na sumunod ng impeachment court sa Korte Suprema, nagbotohan pa rin sila at hindi agad sumunod sa utos ng kataas-tahasang hukuman. Agad din namang inaprubahan sa plenaryo at din submitted na ang budget ng Hudikatura matapos ang mahigit 1 oras na deliberasyon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. May paalala ang iba't ibang grupo sa mga dadalo sa kani-kanilang mga kilos protesta. Bukas ito sa lahat basta ang mithiin ay mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Nakatutok si Dano Tingkungko.
Sinimulan ngayon ang countdown para sa kilos protesta kontra korupsyon sa November 30 at idinaan sa maleta ng iba't ibang grupo ang pag-anunsyo ng mga detalye nito. Inanunsyo ng Koalisyong Kilusang Bayan kontra Kurakot na simula ngayong linggo ay may mga pagkilos ng isasagawa sa iba't ibang lugar. Sa linggo, November 30, alas 9 hanggang tanghali, ang magiging programa ng grupo sa Luneta. Bukas daw ito sa lahat ng panawagang alinsunod sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Ito ay rally ng pagpapanagot. So yung mga pupunta doon na ang linya nila, depensahan si BBM, bring him home, protektahan si Sara, medyo you will feel very awkward at siguro wag na kayong pumunta. Sasali rin sa kilos protesta sa Luneta ang isang koalisyon na tinawag na Working People Against Corruption o WAPAC. Binubuo ito ng mga samahan ng mga unyon at manggagawa sa pangunguna ng Courage o grupo ng mga government workers at Alliance of Concerned Teachers. Nabuo po ang WAPAC dahil hindi na masikmura ng mga manggagawa ang kasalukuyang pagpapahirap. Nananawagan po ang grupo na ito sa dalawang grupo na nag-aaway ngayon, Marcos Duterte, na mag-resign sila parehas upang bigyan ng puwang ang gobyernong para sa mamamayan. Kasado na rin daw ang paghahanda ng iba't ibang civil society groups. Target nilang umabot ng 250 milyon na makikibahagi sa kilos protesta sa EDSA. Tulad ng contingent sa Luneta, layon din ng civil society groups na mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagbabalik ng ninakaw. Return what you stole. Face the consequences. There is no healing without justice. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong ko, nakatutok 24 oras. Bago manakot sa sinehan ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie, may nakakatakot na kwento muna ang isa sa mga bida nitong si Sanya Lopez. Ibinahagi rin ni Sanya kung paano sila naging close ulit ng kapatid na si Jack Roberto. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos ang heartaches, narekindle ni Sanya Lopez at ng kanyang kapatid na si Jack Roberto ang pagmamahal sa pamilya. Sa pag-upo ni Sanya sa GMA Integrated News interviews, naging open siya sa muli nilang pagiging close na magkapatid. Bihira raw kasi na nakakapag-travel sila sa nakaraan. Kaya't sobrang memorable ang kanilang Japan trip kamakailan. Nakakatuwa, nakakapag-bonding na kayo ng ganyan, ah. Final. Ang sarap lang sa feeling na nagkaroon ulit kami ng bonding na gano'n. Tsaka yung mas naging open lalo kami sa isa't isa. Alam mo yun, yung sarap sa feeling na magkapatid talaga kami. I don't know if I can say this, there was a time na hindi naman kayo naging, parang nawala yung closeness nyo. Yes. Well, nangyari yun. Because of personal reason. So, may mga hindi pagkakaintindihan as magkapatid. Di ba kayo nag-away sa travel niyo? And muntikan. Hindi muntikan. Sabi niya sa akin, kasi naka-tour kami, di ba may oras ang tour. So, anong nangyari sa akin? Sabi niya sa akin, iiwanan kita, magta-taxi ka na lang. Ang mahal ng taxi sa Japan. Takbo ko, hindi ako nakapag-shopping ng konti. Ano kaya yung nagsimula kung bakit kayo naging close ulit? At the end of the day, kapag merong hindi magandang nangyari sa inyo pareho, pamilya pa rin ang nagsusuportahan sa isa't isa. And bilang kaming dalawa yung medyo magkapit-bahay lang, bilang magkalapit lang naman kami, ako yung mabilis niyang nakakausap. Was it because dun sa separation nila ni Barbie? Yes, dun rin nagsimula? Nag-start. Na siguro ako naman din as kapatid, kumbaga nandito ako to listen, willing to listen dun naman. Kasama ni Sanya si Rocco Nasino sa GMA Integrated News interviews para i-promote ang kanilang upcoming film na Kapuso Mo Jessica Soho Gabi ng Lagim, the movie. Ang episode nila sa trilogy movie galing sa urban legend ng mga taga Mindanao, ang Berbalang. Diba ang alam nga natin na ang aswang ay kumakain ng tao. At ito ng buhay na tao. Ng buhay na tao. Oo. Pero ito naman, ito yung kinakain nila ay patay. Oh. Lalo na kapag bagong patay, parang galing sa morgue.
Dahil katatakutan ang aming pinag-uusapan, nagkwento na rin si Sanya ng isang kagimbal-gimbal na karanasan niya. Nakitaan ako ng wala akong ulo ng nanay ko. Oo? Sa 2 beses. Pero di ba in Filipino culture parang that's bad omen? Yes. Na kapag daw nakitaan ka ng wala kang ulo, posible kang mamatay. Oo. So, Pero there are things to counter that daw, di ba? Yes. Ang nanay ko, ginawa niya, pinatanggal niya sa akin lahat ng damit ko, tapos sinunog niya. Yung iba, binaon, tapos ibabaon mo yung... Kumbaga dun, sasama na dun yung malas. Nakakatakot kasi yung una, sa Laguna yun, parang nakahiga ako, tapos nakitaan niya ako walang ulo. Tapos yung pangalawa, dumaan ako sa may salamin. Yung salamin na yun, luma na. Sa Bulacan naman to. Luma na dun sa lola ko. Yung pagdaan ko, wala akong ulo. Bukas si Rocco naman ang magkukwento tungkol sa katatakutan at ang kanyang ikinasisiya ngayon sa kanyang pamilya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sinilip din ng GMA Integrated News ang SALN ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Vice President Leni Robredo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa Statement of Assets and Liabilities ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, 38 million pesos ang kanyang assets noong 2022 nang matapos ang kanyang panunungkulan. Mas mataas ito ng 13 million pesos kumpara sa unang taon ng kanyang pagkapangulo. Sa kanyang mga ari-ari ang nakalista sa 2022 SALN, 7 dito ay residential lots at isang house and lot sa Davao City at 2 ang sasakyan. Ang cash on hand ay halos 24 million pesos. May 1.5 million na binabayarang utang si Duterte kaya ang kanyang net worth nang magtapos ang termino ay 37.3 million pesos. Mas mataas yan kaysa sa net worth niya na mahigit 24 million nang maging Pangulo noong June 2016. Si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo naman, 27.5 million ang inilistang assets sa kanyang SALN noong 2022. Ito'y mula sa halos 18 million pesos na assets noong 2016. Sa mga ari-arian ni Robredo, nagdeklara siya ng 14 na lote na residential o agricultural at 3 bahay. Meron din siya noong 4 na sasakyan at share sa Meralco at Rockwell Land. Ang cash on hand na idineklara ni Robredo noong 2022 ay halos 17 million pesos. Idineklara ni Robredo ang mahigit 12 million pesos na liabilities o utang, kaya't ang kanyang net worth ay mahigit 15.5 million pesos sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan bilang vice-presidente. Mas mataas ito kesa sa kanyang mahigit 11 million pesos na net worth nang naluklok sa pwesto noong 2016. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso, 36 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.